Malulutong po na mura at talaga namang pong pinakita ni Sir Third View. Isa po siyang kilalang TikToker, political TikToker po siya. Malulutong na mura po ang binato niya. At pinakita po niya talaga dito yung galit niya kay Cheese Escudero. Matapos po niyang malaman na dawit po ang pangalan ni Cheese Escudero patungkol po dyan sa di umano'y korupsyon sa DPWH. Pakinggan po natin yung mga sinabi niya at bigyan po natin ng reaksyon. Medyo inumit ko po yung mga profanity para po makaiwas tayo sa red flag. Pakinggan po natin. Kasalukuyan nangyayari itong hearing na to sa Senate Blue Ribbon Committee ngayon. At yung matagal na nating inaasahan at iniintay na lumabas na balita, eto na. Isinasangkot ni dating DPWH Undersecretary Bernardo itong si Cheese Escudero na tumatanggap din ng komisyon sa flood control project. Ito na yung pagkakataon natin. Ilabas na natin yung galit natin dito sa tarantado na to. Inakapo ka. Gago ka. Kaya pala, handa mong ibenta ang prinsipyo mo nung ikaw ang Senate President at ginawa mo na mapatigil ang impeachment trial ni Sara Duterte dahil sangkot ka din pala sa issue ng pagnanakaw at mga anomalya. Anong denial ang gagawin mo to? Yung undersecretary mismo ng DPWH na direksyong nakikipag-usap sa inyo ang nagbulgar na sa'yo, Cheese Escudero. Akala namin matino ka no? Akala namin talagang public servant ka na may prinsipyong pinangangalagaan at may prinsipyong ipinaglalaban. Nun pala, kasabwat ka dito, ina ka. Kaya pala, kahit ano na lang ginawa mo para mapatigil ang impeachment trial ni Sara Duterte because you're one of them. Isa ka pala sa mga tao na yan na nagnanakaw din sa pondo ng gobyerno na isinasakripisyo ang kapakanan ng mga tao na mahihirap para payamanin ang mga sarili ninyo. Para gawing mayaman ang mga buhay ninyo. Para makapagbiyahe kayo kung saan-saan, makabili kayo ng mga mamahaling gamit. Walang prinsipyo pala to. Buti na lang natanggalin to Senate President. Nai-imagine nyo, kung ito, hindi natanggal na Senate President, hindi lalabas lahat ng to. Dahil lahat ng mga kakampi niya, mga kasabot niya, mga senador, na kapwa niya, mga demonyo, yun yung mga dating nakaupo, nandyan sa Senate Blue Ribbon Committee na kunwari, gusto yung malaman ng katotohanan, pero may mga taong pinagtatakpan. Hindi ko alam kung mananalo pa uli sa susunod to, pero gumising na tayo. Eto na yung mga ebidensya. Tinuturo na si Cheese Escudero na isa sa nakinabang sa flood control projects. At hindi natin alam. Baka pag lumabas yung mga data ng mga flood control projects yan sa Sorsogon, mas marami pa yan na nakuha kesa sa sinabi ngayon nitong si Undersecretary Bernardo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayun mga kababayan, napanood po natin. Talaga naman pong pinakita ni Sir Third View yung kanyang galit. Yung pong naging reaksyon ni Sir Third View dyan sa video niya, ayan po isang representasyon lamang ng maraming galit na nararamdaman ng mga Pilipino. Tindi ng galit na nararamdaman ng mga Pilipino towards sa iba't ibang politiko na nadadawit dyan sa di umano'y korupsyon sa DPWH mga kababayan. Sa totoo lang mga kababayan, matindi rin po yung nararamdaman ko. Sobrang galit din po ang nararamdaman ko. At gusto ko rin gawin yung ginagawa ni Sir Third View. At saka ni Vice Ganda na talaga naman pinagmumura, nagmura dahil sa sobrang galit po. Sino naman po bang hindi magagalit mga kababayan? Yung pong nakaraang bagyo, may susunod pa po yan. At panigurado babaha na naman po. Yung galit na ine-express ng mga tao ngayon ay may pinaguhugutan naman po talaga. Justifiable at merong pong mabigat na rason. Alam nyo, siguro kung nadadamay man dito si Heart Evangelista, yung asawa ni Cheese Escudero, kung nababash, kung napapagsalita ng hindi maganda, kung nakakancel or naboboycott,
hindi ko po masisisi yung mga taong gumagawa nun eh. At ako po mismo, hindi ko po tatangkilikan ng mga produktong i-endorse ni Heart Evangelista, mga kababayan. Hindi ko po tatangkilikan kung magkaroon man siya ng movie, show, teleserye, or kung ano pa na palabas, no? At hindi ko po tatangkilikan or i-consume ang mga content niya. Dahil po sa sobrang sama ng loob ko. Hindi ko po magawa yung ginagawa nila Meme Vice na talagang minumura, nagmumura, at ni Sir Third View na talagang diretsahang minumura. Hindi ko po magagawa yon. Pero ang magagawa ko, pasensya na, hindi ko kayo tatangkilikin talaga. Ayoko na na umambag sa kaunlaran ng yaman nyo. Dahil sa sobrang sama po ng loob ko, mga kababayan. Sobrang sakit na nararamdaman ko. Sino po bang hindi sasama ang loob at sasakit yung pakiramdam bilang isang Pilipino? Makikita mo yung aso nila may mamahaling alahas. Tapos yung video ni Heart Evangelista na nag-viral, na tuwan-tuwa siya dahil binigyan siya ng di umano'y ayon sa mga kumakalat na kwento at balita, yung singsing na yon, sinasabi daw na nagkakahalaga ng $1 million, mga kababayan, na niregalo daw di umano ng kanyang asawa na si Chis Escudero. So, nakakasama ng loob, yung video na yon, nauna na-upload yon, at saka yung sinasabing yung aso niya na merong alahas or jewelry, nauna yon bago itong mga corruption scandal na ito. Nauna yon, Kaya hindi naman nagalit ang mga tao noon eh. Hindi po sumama ang loob ng mga tao noon, hindi nagalit, Meron siguro pinuna siya, or kinall out yung pagiging extravagant, pero hindi po matindi ang galit ng mga tao. Pero bakit nagagalit ang mga tao ngayon? Dahil pagkatapos nyo mag-flaunt ng alahas, ng aso nyo, na mahal pa alam mo yun, kung i-convert mo sa pera, makakapagpatayo ka na siguro ng 2 or 3 bahay ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Pero wala sa atin yun kasi siguro pera naman talaga nila yung pinaghirapan nilang pera yung ginamit nila doon. Pero yung viral video na niregaluhan ka ng asawa mo ng mamahaling singsing, okay lang din sana sa amin yun eh. Pero nung malaman namin na dawit ang asawa mo, pangalan ng asawa mo sa anomalya, at di umano'y korupsyon sa DPWH, at di umano'y nakakatanggap ng kickback, ibang usapan yan. Iba't iba ang papasok sa utak ng mga Pilipino. Iba't ibang may isip ng mga Pilipino at natural na magre-react ang mga Pilipino at magagalit. Dahil unang-una, sinasabi sa konstitusyon, kung ikay politiko, anak ng politiko, kamag-anak ng politiko, hindi ka dapat namumuhay ng extravagant or luxurious. Hindi mo dapat pinapakita sa mga Pilipino kung gaano kamahal ang pamumuhay mo, yung lifestyle mo. Nasa Philippine Constitution yan at alam yan ni Chis Escudero bilang abogado siya at politiko siya. Pero anong ginawa nila? Pinamukha nila sa mga Pilipino na ganito kami kagarbo, ka-extravagant, kamamahalin. Pinakita, pinamuka. Pero baliwala sa mga Pilipino sana yun. Baliwala sana yun. Pero nagalit lang ang mga Pilipino at ngayon nagmumura na ang mga Pilipino dahil nadawit ang pangalan ni Chis Escudero. We understand, hindi pa nasasabing guilty ng korte. Hindi pa nasasabing guilty ng korte. Pero andyan po, na talagang yung mga tao hindi maiiwasang mag-isip na may probable cause, na maaaring totoo, dahil yung ginawa mo kay Sara Duterte na hindi nyo itinuloy. Kayo ang naging reason kung bakit hindi natuloy ang impeachment trial. Sobrang pinasama nyo ang loob ng mga Pilipino. Sinaktan nyo ang mga Pilipino. Yung katiwalian, yung inuuna nyo dapat ang interes ng mga Pilipino na makita, malaman kung may katiwalian or wala. Dinali nyo sa technicalities, dinali nyo sa kung ano-anong paandar nyo. Pero insensitive kayo, hindi nyo inuna kung anong mararamdaman ng mga Pilipino. Mas inuna nyo yung kapakanan or gusto ni Sara Duterte na hindi matuloy ang impeachment trial. Mas inuna nyo yung kapakanan or yung kagustuhan ni Sara Duterte na hindi matuloy ang impeachment trial. Mas inuna nyo yun. Ang dahilan nyo, pinupolitika, blah blah blah. Pero dapat pag ganitong pagkakataon, mas inuuna nyo ang interes ng mga Pilipino. Yung malaman ng mga Pilipino kung nanakaw ba yung pinaghirapan naming tax or yung binabayad namin para makaambag sa gobyerno, kung nanakaw ba or hindi, pero anong ginawa nyo? Wala kayong pakialam. Insensitive na nga kayo sa pagpapakita ng yaman nyo, insensitive pa kayo
sa mararamdaman ng mga Pilipino kapag hindi natuloy ang trial. At nangyari na, nagtagumpay kayo. Parang hinayaan na nga lang ng mga Pilipino, sige, mag-intay tayo ng 2026. Tapos ngayon, may mga ganyang bulgaran, may mga ganyang masisiwalat na dawit ang pangalan mo. Talagang maaalala ng mga Pilipino ang lahat ng pinakita ni Heart Evangelista ng asawa mo sa publiko na extravagant lifestyle, luxurious lifestyle. Aso may alahas, siya may mamahaling singsing na galing sa'yo. Tapos maririnig namin sa hearing na yung pangalan mo dawit. Ano sa palagay mo ang mararamdaman namin at maiisip namin? Hindi po ba mga kababayan? Kaya naunawaan ko yung mga nagmumura, nagagalit. Dahil eto, bumabaha sa atin eh. Bumabaha, kakatatapos lang ng ulan. Bumabaha, namamatay tayo, nahihirapan tayo, nagsasuffer tayo. Tapos nung napanood ko yung live yung mga putol-putol na live ni Heart Evangelista, umiiyak siya, wala akong awa na naramdaman at wala akong suporta na ibibigay. At lalong-lalo na mas nagalit ako nung narinig ko sa kanya na she will not take it sitting down, na parang sinasabi niya dun sa mga siguro nababash or naninira sa kanya, kung may naninira man at nagmamaling sa kanya or nagkakalat ng fake news. Sabi niya, parang she will not take it sitting down. Nakikipag-usap siya sa mga lawyer niya. Parang, in my understanding, gagawa nila ng legal action. Alam niyo kung anong naramdaman ko doon? Good luck sa'yo. Good luck sa'yo dahil lalo mong gagalitin ng taong bayan sa gagawin mo na yan because you are gonna go against the anger of the Filipino people. Parang kung ako nasa posisyon niya, ang gagawin ko doon, magpapaka-humble na lang talaga ako eh. Kasi na-offend talaga ang mga Pilipino. Pero hanggang ngayon, parang mas inuuna mo pa rin yung nararamdaman mo. Although karapatan naman niya ang legal remedy. Karapatan niya yun. Karapatan niyang maramdaman kung nasasaktan siya sa mga sinasabi ng mga Pilipino. At karapatan niyang gumawa ng legal action kung may naninira sa kanya at nagkakalat ng kasinungalingan. However, you're gonna go against the masses. And hindi ito makakatulong sa imahe ng asawa mo at sa imahe mo. So, good luck. Yung po yung naisip ko, good luck. Yung naramdaman ko nung narinig ko yon, pambihira. Kung ako kasi nasa posisyon niya, maiintindihan ko kung bakit nagalit yung mga tao eh. Kung bakit yung mga tao nag-resort sa mga pambabash siguro. Pero hindi po natin gina-justify yun ha. Pero bilang ikaw, ako siguro kung ako lang naman, nasa posisyon niya, maayos ang kalagayan ko, komportable ang buhay ko, hindi ako binabaha, nakakakain ako ng maayos, malamig ang kwarto ko, malinis ang bahay ko. Eh yung mga tao nagalit dahil sila yung binabaha, nahihirapang mag-commute, hindi makatulog kapag bumabagyo dahil ayan, mataas ang baha. May leptospirosis. Tapos maririnig ng mga taong yon na nagalit na at kung ano-ano nang nasabi, nagkamali na siguro, nakagawa na ng illegal, nagalit na dahil narinig nila sa mga hearing yung pangalan ng asawa mo. In my opinion, or kung ako yung nasa posisyon niya, uunawain ko na lang at magpapakumbaba ako. Pero but then again, hindi natin siya tinatanggalan ng karapatan kung gusto niyang gumawa ng legal action. Karapatan niya yon. Kung sa tingin niya nalabag yung karapatan niya at yung may nagawang hindi maganda sa kanya. But then again, yung ginawa nyo sa mga Pilipino, sinasabi ng Philippine Constitution, hindi ka dapat nagpapakita ng extravagant na pamumuhay kung ikaw ay kamag-anak ng politiko, kung ikaw ay politiko. Pero anong ginawa nyo? Pinamukha nyo sa mga Pilipino dun sa viral video na tuwang-tuwa ka dahil niregaluhan ka ng mamahaling singsing ng asawa mong senador. At yung aso nyo, binigyan mo ng mamahaling alahas. Tapos, maririnig ng mga Pilipino na dawit yung pangalan ng asawa mo sa ganitong anomalya. Although, again, hindi pa napapatunayan, but then again, masasaktan ang mga Pilipino. Lalong-lalo na nung sinaktan nila ang mga Pilipino nung hindi nila tinuloy or inuna, pinarioritize ang interes ng mga Pilipino na ituloy ang impeachment trial ni Sara Duterte na may kinalaman din sa di umano'y anomalya or korupsyon. In my opinion, mas inuna nyo ang mga political interest nyo at mga kaalyado nyo, mas dinali nyo sa technicalities, imbis na unahin nyo ang interes ng mga Pilipino. Ganon
kayo katuso, in my opinion. Kaya ganito kami kagalit at ganito katindi yung galit namin, nagre-resort na sa pagmumura. Tapos parang may panggagaslight pa na ginagawa, na parang bang, ay nako mga kababayan, kung tayo po ay hindi matututo at hindi natin ipaparamdam sa mga taong yan, sa mga politikong yan, at mga kamag-anak nila, na tayo ay galit at hindi naman po natin sila, wag po natin silang sasaktan. Mali naman po yung pananakit pwede tayong sumigaw, no? Hindi ko rin nga po pinopromote yung pagmumura, no? Pwede tayong magalit, pero dalihin natin sila sa ibang paraan. Ako, in my opinion, hindi ko na tatangkilikin lahat ng endorsement mo, lahat ng content mo. Yun lang ang nakikita kong paraan para maibsan yung galit na nararamdaman ko at sama ng loob na nararamdaman ko dahil sa paandar ng mga politikong ito. Yun lang mga kababayan. Yun lang po. Kaya talagang yung mga tao nagmumura na, malutong na kung magmura, galit na galit na. Pasalamat pa nga kayo eh. Yung mga Pilipino may puso pa din. May puso pa din dahil hindi natin ginagaya yung Nepal at saka yung Indonesia. If I'm not mistaken, Nepal at Indonesia yung talagang sinunog yung mga parliament building nila, nilusob yung mga bahay ng mga mababatas nila, at talaga namang sinira yung mga luxurious car, kinuha yung mga mamahaling gamit, paintings, relo. Hindi po ganoon ang mga Pilipino. Pero namihasa naman namihasa naman mga kababayan. So yun lang po naglalabas lang din po ako ng sama ng loob at hindi po tayo dapat tumigil. Lagi tayong magalit hanggat wala tayong nakikita. Hanggat wala tayong nakikitang nakukulong dyan, wala tayong nakikitang napaparusahan or nababawian ng kayamanan, hanggat walang napaparusahan or nakukulong na mambabatas, mapa-congressman yan, senador, vice president, or anuman, kapag wala po tayong napala dito, wag po tayong tumigil na magalit. At kapag po sila talaga ay pinairan nila yung pagiging garapal nila, sugapa at makapal ang muka, kapag pinairan nila yan, ay pasensyahan na. Baka masagad po ang pasensya ng mga Pilipino at humantong tayo sa bagay na hindi natin pare-pareho magustuhan ang mangyari. Wag naman po sanang dumating sa ganun. Kaya kayong mga politiko na makakapal ang muka, lahat sila, matakot naman kayo at mahiya naman kayo. Dahil galit na ang mga Pilipino ngayon, at lalong magagalit ang mga Pilipino kapag wala kaming napala at wala kaming makitang makulong dyan, o managot. Dahil napaka-imposibleng lahat kayo inosente dyan. Dahil bumabaha Tapos bilyones ang pondo sa mga flood control, sa mga ospital na pinapatayong hindi tinapos, sa mga school building na hindi tinapos na katuwangwang, bilyones, daan-daang bilyon ang pondo, pero kita mo nagsasuffer pa rin ang mga Pilipino. Tapos, at the end of the day, eventually, walang mapapanagot, inosente lahat ng politikong nadawit. Ay talaga namang siguro kung hindi ako nagmumura ngayon, baka magmura na po ako pag wala pong napanagot dyan. Talagang magagalit ang lahat ng mga Pilipino. Yun lamang po mga kababayan. Salamat po sa panonood.